La juventud es la esperanza del pueblo. Sinong hindi mahalina sa ganda at yaman sa kasaysayan, kultura, tradisyon, at mga paniniwala ng ating bansa na kung ituring ay perlas ng silanganan. Isa sa mga ito ang pinagmamalaki at pinakamakasaysayan parke sa Kamaynilaan. Ito ay walang iba kundi ang Luneta o mas kilala sa tawag na Rizal Park. Tumungo ang aming team sa Luneta upang magtanong-tanong kung bakit nga ba gano'n na lamang kasikat ang nasabing lugar. Kaya ano bang hinihintay nyo? Samahan nyo kaming maglakbay at matuto sa ating bansang sililangan at kilalanin. Sino nga ba si Rizal? Rizal. Maglakbay sa Rizal. Si ano po? Jose Protasio Rizal. Mercado E. Alonso Riolanda. Gusto ko lang talagang makita ito. Since sa TV ko lang makita, sa Facebook. Gusto ko talagang makita yung monument sa real life. Hindi lang sa pagiging isang pambansang bayani, sikat ang pangalang Rizal. Ito rin ay makikita sa mga paaralan, lugar, kalye, at maging sa larangan ng siyensya. Isa siyang bayani na naging handang isakripisyo ang kanyang pansariling interes, lalo pa ang kanyang buhay para sa kapakanan ng bayan, na isang katangian na hindi natin kayang lahat gayahin at handang gawin. So yung mga sinulat kasi ni Rizal, yung nobela, yung mga tula, yung mga essays, itinuturing niya na isang malaking ambag ni Rizal sa idea ng paggising ng damdaming makabayan. Batay sa aming pananaliksik, mayroong grupo o samahan na bukod sa pagiging isang bayani, may mas malalim na pagkilala kay Jose Rizal. Mula sa Rizal Park, tumungo ang aming team sa Rodriguez na dating kilala bilang Montalban sa lalawigan ng Rizal upang alamin ang tungkol sa nasabing grupo. Tinatawag ang kanilang samahan bilang Jerusalem ng Alpha at Omega. Ayon sa kanila, nagsimula ang kanilang pananampalataya kay Rizal taong 1914 sa tulong ng kanilang tagakita. Hindi alam ng mga taga-sanlibutan na si Rizal ay isa sa ginamit ng Diyos, na si Kristo ay ginamit na siya ang sinugo pang spiritual si Kristo. Si Rizal ay pang material ang kanyang ginampanan. Kasi si Rizal hindi lang basta-basta ang Rizal lang bayani, kundi may kalihiman si Rizal na hindi na alam ng mga tao. At ang nakakaalam lang yan, ang mga tinuruan ng Diyos. Malaking bahagi po ang bayaning Dr. Rizal sa aking buhay, kung paano po ako nabago. Kasi kung hindi ko nakilala ang pananampalataya na itinayo at pinasukan ng bayani sa Pilipinas, malamang hanggang ngayon alipin pa rin ako ng mga Kastila. Makikita rin sa bahay pulungan ang mga kabataan na simula noong sila'y musmus pa lamang, sinasama na sila sa bawat pagsamba. Kaya ganun na lamang din kaaga ang pagkamulat nila sa kanilang pananampalataya. May malaki po siyang differences kapag dito po sa namin, sa school po, kasi parang kapag i-share ko po yung mga nalalaman ko dito po sa sa pulungan po namin, saka dun sa school, parang may mga ilan po na nagsabi na medyo weird po siya para pakinggan, kasi diba mostly religious po dito, so parang may mga things po na hindi gaano related sa tinuturo po dun sa school namin. Dahil nga rin sa impluwensya ng relihiyon at naniwala tayo na may misayang darating, no? Tinitingnan si Rizal na isang sort of Messiah na magliligtas sa atin. Ang pananampalataya po, ito po yung ating pananalig, pagtitiwala sa ating kinikilalang makapangyarihan. Makapangyarihan, at yun yung ating tinatawag na Diyos, no? Biblically speaking, according sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is an assurance of things hoped for, a conviction for things that are unseen. So, unseen doesn't mean it doesn't exist. Di mo lang nakikita. Same lang with God. Di mo siya nakikita personally, pero totoo siya. Pero whatever man yung sa tingin mong gender mo, you have the freedom to believe, or you have the freedom to put your faith in Christ. Sa mga kabataan, sana'y huwag tayong mawala ng pananampalataya. Hindi tayo nag-iisa. Binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos.
Ang pananampalataya ang tanging paraan natin upang makilala ng lubos ang poong may kapal. Pinaghiwalay man ng kanya-kanyang paniniwala, ngunit pinag-isa ng lahi. Lahing magiting, lahing matapang, lahing Pilipino.